Yo, yo! Nandito tayo lahat ngayon sa basehan ng Bawat Torado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Yeah. Bago ko simulan to, gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat ng nakikitrip sa akin dito. Yeah. Oo. Sa paglaan nyo ng oras sa pagdood. So, salamat sa pag-subscribe. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, tangay na, gawin mo na, yo. Let's go. Silver button, yo. So, ngayon, re-review natin yung check. 1, 2. Review natin yung Slack 1 versus Ruffian. Second round to malamang, no? Oo, second round. Hindi natin patagalin, yo. Let's go. Flip top, zoning 17. Nandito pa rin, TIU Theater. Ay, Arik. Pause ka na. Makati Central Square. Pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng MCs na bubuo ng liga. At Flip top, magigay para sa parating nating laban. Oh. Yeah! Para sa isa buhay, 2024. Sa karat ko, galing Pambaras, Rizal. Para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Ruffian. Sasabay ka lang sa agos kapag naabutan. Kanatambang ay mo na'y naging palutang-lutang. Munting bayan ng baras, bitbit hanggang sukdulan. Di lang to basta tineka ko'y baras sa lalamunan. At sa kaliwa naman, may album ba to si Ruffian? Para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Slock 1. Swag ng mga hobby ang palaging hanap. Blacks na ka-wheels, abangan nyo ng sapos yung pag-roll up. Roll up, abangan nyo pag-roll up. Roll up. Asawa ko kay Brenna, kay Brayden. Happy birthday kay kay Dino, ayan, Crown Manila, kay Papa Benji, kay Juki, kay Christina Kaway, John Ju, Sang Gipsal, Sean Gipsal, Maunis, Boss Lando, Boss Baje, Boss Jesse, Black Bandana, Notorious JD Music. TNT Cash Buenas, Crown Manila, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hype Beat, shoutouts Papa Benji, shoutouts happy birthday nga pala kay Sinyo. Nanalo ng Coitos, si Slock 1. Pinili niya mo na si Ruffian. Tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Tournament ba? Lilista ko lang. Isusulat ko lang dito. Teka lang. Okay. Ibang ball. Pwede ka gamitin. Kamusta kayo? Sana pinaparod nyo yung vlog ko na Need for Weed. Yun. Solid yun. Solid makakuha ng silver button. Tapos isa sa rason yun. Diba? Yeah. Battle to. Pahinga natin mo ng banat. Ayan si Sir. Walang bias walang bias Goods. Bago ako magsimula, gusto ko lang i-congratulate yung mga bago. Bilang bago din ang maiiwan ko na payoy. Bagong sagap na koneksyon, huwag niyong pahintuin ang daloy. Sa mga di pa nakukuha, huwag na muna maging sad boy. Tignan niyo na lang yan, binigyan pa rin ng laban kahit na ipaglaplapan. Palakpakan natin si Shaboy. Motus Game! Yo, boss, thanks. Pinadali mo aking buhay sa isa buhay, kalabay, grabe ang wak. Bilang pasasalamat, pupugutan sa ng ulo, total you cut me some slack, baka mag-panic attack. Tung tinalo ni Sir Deo na abuso malala, na reverse 150 si Gago siya napasubo sa bakla. Kabal ng pagmumuka, mo bugok ka maman, nakihalo sa torneo, wag na umasang pumutok pangalan kung tinalo na nung Deo. Baka sabihin mo, tinalo ko ng tinalo mo. Abatol, pasang-awa ka dun sa class, kaya atong guro ibabagsak sa yung ulo. Palakol! Konektado pa rin yan sa pagkatalo mo kay Deo, mahihimay lang paps. Kasi kung tinalo ka ng MC na yung pangalan hango sa deodorant, edi si baka sa guro na nagbibigay ng axe. O tinalo mo yung class, ba't di ka na hype, bitch? Utang na loob, win-loss record mo ay 5-6.
After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi pa pantay to. Hay nako, sa alias lang na napili, alam mong walang hilig, manalo yan sa laban. Tangina Slack, pantalon ng pangalan. Oh, si Slack, talunan yun. Mula FRBL, nasa dugo ko magkampiyon ngayon sa flip top and take off. Magkaiba tayo, loser ka Slack. Nasa jeans ko mag-champ, we're not cut from the same cloth. Hey, boss, ba't nagpapasok ka ng bobo hair? Pangalan pa lang, alam mo ng ruffian sa top at Slack naman pang bottom tier. Slack, pantalon, jeans, bottoms. Yun na yung pants line. Pero yung pants line ay linya niya na ginamit niya kay Lil Stroke, kay Mastapit at iba pa. Kadugasan mo abnoy, paulit-ulit na ginamit yung pants, nabutasan ka tuloy. Sa paulit-ulit na paggamit ng linya dun sa hustler. Pero di na ako nagtataka kung ba't binabayaran pa yung 3GS na Pabida Brother. Dahil sa pagbobotet, bakal, pangangalakal, pagre-recycle, kumikita mga squatter. Pag walang battle, walang hassle. Halatang batugan. Mukhang maghapon lang nakahiga to, tapos pag uwi ng misis galing sa trabaho, siya pa magtatanong ng, ba't wala pang ulam? Kaya yung ka-live-in partner niyan, pinalaya sa before. Yoko na sanang damay pa kasi may anak silang minor. Pero shout out sa ka-live-in partner ni Slakwa na ang pangalan ay Gregor. Diba magka-live-in kayo dati ni Poison? Magkasama sa isang bahay, tas naglaban sa isa buhay, parang mga gago. Parang mga gago. Pag pinalayas tong walang sariling bahay, iiyak at walang tahanan naman to. Kabao nga magiging kwarto, abuluyan nyo na. Wala na nga sariling bahay, aking pakay, tutuluyan ko pa. Pero sila ni Poison ay team pinsan na magkasama noon sa tirahan, tas sa flip-top nagtirahan, kaya yung laban, walang gana. Kaya tignan nyo yan, mongoloid yung kinalabasan nung nagtirahan yung magpinsan, parang taga-Alabama. Kaawa-awa, inaya lang daw to mag-sleep over, nagdala ng kama. Speaking of kama, laban niya kay JD, nagdala siya ng unan at kumot, tas sumiga siya sa lapag. Bangag! Ba't mo tinulugan yung kalaban na nung laban nyo, batak? Tinalo siya ni Deo, ni JD, ni Poison, mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress pards? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapak-tapakan at nilakaran siya? The fuck? Pero hindi siya! O yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol. Ang gusto kong makalaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa rapol. What's up? The fuck is this? Wala. Mainit si sir. Mainit. Ganun ba kami kainit dati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bigyan ko na 11 points si Rafian sa first round niya. Pantalon ng pangalan. Pantalon ng parang ganun eh, pantalon ng pangalan. Pantalon ang pangalan. Yun, yung jeans na cut from the same cloth, di ba? Cut from a different cloth, parang ganun eh. Okay yung pagkakagamit niya doon. Tapos bottom tier, yung ano ba sinabi niya? Roof, top, slack, bottom tier, parang ganun. Tapos yung nabutasan katuloy. Okay yun. Okay yung mga pagkakagamit niya doon sa mga yon. Tsaka yung may ka-live-in, tapos may anak pa sila, tapos kay Gregor, kay Poison. Ang kulit lang nung kumbaga, kung paano niya sinabi yung gano'n eh, di ba? Tapos, tiga Alabama, nagdala ng kama, sleepover, nagdala ng kama. Tinulugan kalaban mo batak. Tapos batang bataan, tinalo ng mga batang bataan.
nilakaran siya, ginamit yung Death March ng Bataan, di ba? So, maganda yung pagkakatahino mo ngayon. Tapos papunta sa dulo na call out kay Tipsy D. Kumbaga sayang dahil sasabihin na marami, sayang dahil hindi tungkol kay Slack yun, di ba? Kumbaga tournament yan, not ganon. Ako hindi ko nakikitang ganon eh. Parang point yun sa akin. Maganda na ang bastos ng pakiramdam na sa isa buhay battle mo sasabihin na parang may kino-call out ka pang iba. Kumbaga parang ang bragadocious ng di ba? Kumbaga wala, sa akin effective 'yun. Kaya kahit nung hanggang nung huling battle ko, marami akong mga material na tipong mas tungkol sa akin. Kasi para sa akin, parang kasama sa battle yun na ano kung hindi tungkol sa kalabang ko. Pero di ba, yung swagger ko yun eh. Ini-establish ko sa lahat. Ganon, yung style. Yun. So, naastigan ako na merong gumagawa pa rin ng ganon ngayon. Yun. Kahit na sinasabi ng iba na minus point yun. Sa akin hindi minus yun. Astig yun. So, yun, solid. 11 si Rafian, round 1. Tingnan natin ang round 1 ni Slack. Parang familiar to sa akin. Parang nangyari na to. Pagkatapos ng class, teacher, para makapasa, anuhin ako. Napanood ko na to. Game! Flip top! Game! Game! Eto na pala si Rufian. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Anong akala mo dyan sa homo? Safe yan? Boom! Saki! Unicorn! Wordplay mo ang guloy, Unislantra, and pang! Rapian! Eto si Rapian! Debut niya dito, si Charisma. Battle of the Night ka pa nga nun. Sa kalagitnaan ng battle, out of nowhere, si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang Rapian ng isang Apok kung alam niyang magtutunog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss! 4 battles pa lang oh. Round 1 isa buhay, Apok. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang ando sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero kahit ano pang plano meron ka, Slack mo na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncio Pilatong diamante sa underground. Kayang-kaya kita isanla. Ang ina mo, gusto mo daling kita sa tambunti. Maganda yan. Bili-baby nyo kasi masyado itong diamond in the rough. Paano kikinang kung di nyo kakayaan dumanas ng affliction? Hindi kikinis yan tinatawag yung diamante kung hindi nyo lalagyan ng friction. Kung sa bagay nga naman, sa masarap na buhay siya ng pamilya niya si nanay. Laging pinapadala ni ate habang panood-nood ng mga foreign battle sa bahay. Pero dapat ko ba siyang kainggitan? Yung mga gantong klase ng batugan na hindi nagpapagod? Dapat ko ba siyang kainggitan? Kung yung mga budget at mga linya niya ay parehong galing ng abroad, mag-deny ka na. In-expose na ni Saki, oh, you biggest shit. Itong panikopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Oh, weakest link. Halatado sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string. And always married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Oh, ring, tawag, string, link. Ganyan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mo magkukonekta, pero para sa kanya. Putang ina! Sarap ng pakiramdam. Putang ina! Oh, shit. Pero para sa kanya, yung ganyang meta, boring yan. Joke lang, walang fake joke, nag-loading lang. Tangina mo! Umaasa ka masyado. Wala ko sa'yo.
Kung ako sa'yo, masasabi ko sa'yo, Rapian, ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami dyan duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayong andito na ako, tablado lahat kung meron mang di maniwala. Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ng mga bituin, pukin ang inang lulukod ng mga tala. Sarap. Ang sarap ng pakiramdam naman nun. Pucha. Sarap maging battle rapper, yo. Yeah. Solid. Pero bigyan ko si Slack 1 ng 7 points. Round 1 nakuha ni Rafian. Yun. So alam natin kung sino panalo dito, di ba? Pero yun. Round 1 nakuha ni Rafian yun. Spatan natin ng round 2. Ay, hindi pala. Sasabihin ko pala yung mga strong points ni Slack 1. Solid. Una-una, ang sarap ng pakiramdam nung pag-rap ni Slack. Yung moment na yun, nakikita ko lang. Parang, shit. Yeah. Yeah, man. Sarap maging battle rapper yo. Nagusto ko yung isanla kung paano nyo ginamit yun. Diamante, diamond, kaya ko isanla. Ang galing nung buong setup papunta doon. Tapos tinuloy niya sa diamond in the rough. Astig. So hindi ko naalala na ganun ka cohesive tulay-tulay si Slack ng ng mga thoughts, pero dito astig kung paano naging konektado yung mga sinasabi niya. Yun. So papuntang friction. So diamond in the rough, tas papuntang friction. Solid eh. Tas diamante sa ring. Mahaba rin yun. Pero hindi ko ramdam na parang dragging yung pagiging diamante. Sa dami na sinabi niya tungkol sa diamante, di ba? So diamante sa ring. Tapos magkokonekta. Yun, sa alahas pa rin yun eh. Hindi ko maalala exactly kung paano niya sinabi, pero yung magkokonekta sa kwintas, parang ganun eh. Tsaka nag-loading lang, fake choke, ang galing. Yun, kagaya nun, sabihin nila, sayang sa oras yun, hindi siya atake sa kalaban. Sa akin, effective sa battle yung mga ganon. Gusto ko yun. Tapos, yung ender niya, luluhod ang mga tala. Yan. Solid. Pero malinaw na kay Rafian yung based sa strong points. Rafian yung first round. Hindi ko nakita yung oras ni Rafian eh. So balikan nyo na lang. Pero subjectively speaking, mas nag-enjoy ako sa round ni Slack 1. Yan. Pero 7-11, lamang si Rafian. Round 2, spatan natin. Yeah! Sarap! Tuloy-tuloy nyo lang yung apoy, pare. Yeah. Tuwan-tuwa kayo nung bumanat siya nung tungkol dun sa kumokonekta. Nagets nyo kaagad yung intention. Kumokonekta daw, tas biglang nag-loading. Ganun ba yung connection? Tas nagalit pa nung kino-call out ko daw si Apok. Masama bang gustuhin kong kalaban yung mga idol ko? Easy lang, Brad. Kung pwede nga lang, wag na ikaw. GL na agad! Mahilig si Gago lumaban sa Motus. Wala namang masama. Ang kaso yung mga kalaban niyang bago todo mag-focus. Tas siya din naghahanda. Dahilan niya, sikat na ako, nasa flip-top na ako, ba't magsusulat pa ako? Takot ka lang matsambahan ng bago, pwede mong sabihin freestyle lang, kaya ka natalo. Galing lang din sa baba to.
Ngayon yung mga bago din nire-respeto. Tanda mo nung lumalabang ka pa sa laglagan, tas ang venue sa sementeryo. Balikan mo pinanggalingan, tanga kang bobo. Sobrang tigang mo nung sa laban, sa sementeryo ka nakikipagtirahan na parang walang pang sogo. Tinanong ako ng mga tropa ko, oo. Paano pag di ka paghandaan ni Slacko na hambog, Wilson? Di ko nakasalanan kung di ako paghandaan ng tagalaglagan at nag-abort mission. Kaya sa Motus, wag na bigyan ng next fight to. Dahil magpe-freestyle lang yan na itutugma niya sa Burat, Luga at Tae, dun sa liga ni M-Zite to. Pero tight sila ni M-Zite. Last event, mag-ausap sila sa VIP room, nililibang niya. Yung vape na nasa bibig ni M-Zite, dinakma, tas biglang hinihipak na. Nakikipak din ako sa tropa minsan. Di ko hinihate o nilalahat to. Ang problema sa'yo, pinsan, pag ikaw na-iki-vape, nilalaplap mo. Gusto ko sana sitahin, kaso ayoko magpakabarumba, ayoko magpakabarumbado kasi bago. Nalingat lang ako saglit, paglingon ko ulit, nakaganto na sigaro. Baka sabihin mo, ginagawan kita ng issue, ha? Kapal na mukha na itong wala nang ang trabaho, may bisyo pa. Buraot na sa bisyo, buraot pa sa clothing line. Ginagawa mo slack, mali na. Chat ka daw ng chat, sabi ni Boss Sherwin, nakablock ka na sa Black Manila. Kapal lang mukha, walang yayan. Ang naglalaban sa pagiging numero 1 buraot, sila lang ni Yang Wan. Doy! Yung ginagawa nyo, di ko bet. Sana tong dalawang buraot na maiwan sa pangalan na lang namatay, di yung nag-iisang innocent. Gusto mo ng maraming damit? Pagtapos kang wasakin itong bagyong mahangin, may kusang maghahatid. Huwag kang mataranta. Dahil normal naman bigyan ng damit ang mga squatter, lalo pag nasalanta. Oo, squatter ka! Yung bansag na yan sa'yo ay saktong-saktong. Bagay na bagay dahil katerno ng slack ay barong-barong. Anong planong gawin dahil hinahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa gago, ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at dun sa pumatay kay Lando? Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Di napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka! Kahit i-ghostwrite ka nila, mamamaalam ka saan punto man dalin. Pag pinatay kita, katulad na nila, multo ka na din. Baso sa Spirit of the Glass, tong round multo ang papalabasin. Binasi ko lang to kahit may tagasulat na multo, andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghostwrite ka ng buong 3GS men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You cannot... Yung squatters area ay maging ghost town, you gonna know now! Ako'y steady lang par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong ghostwriters, ako'y mala Kendrick Lamar. Speaking of Kendrick, nung nakalaban niya si Lil Strokes, puro panlalait sa kulay ng balat ang kanyang technique. That's not right, napaka-easy. Sitahin mo aking balat pag lumabas ang aking dark side, baka madisi. Respeto sa black community. Sila ugat ng hip-hop. Tas ang daming racist na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ang balat, pero influensya ko Tupac. Kayo Manggi. Dito siya ang pinaka-squammy. Anig mo ba't sa flip-top na pasalang? O ikaw ang pinaka-squatter, pero di ka pa ang pinaka-mahirap na kalaban. Bitch! Ooh. Isa lang masasabi ko. Ang sarap ng pakiramdam nila ngayon. Pati ng mga nanonood. Yeah. Mainit. Dami rin. So ngayon, hindi ko na naintindihan ba't nanalo si Slack 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Round 2 ni Raffian. Alam mo, ang problema sa sobrang daming wordplay sa isang round minsan. Yung mga sabihin mong mid-tier wordplay,
mararamdaman mo siya. Dahil mas sa dami ng wordplay mo na meron kang malalakas na wordplay, syempre hindi laging magagawa mo na sobrang lakas lahat. Kahit papaano may mas magsa-stand out. So dahil sa may nagsa-stand out, meron ding mararamdaman mong bumababa yung energy. Kahit sabi mo okay yung mga yun. Pero dahil sa merong mas nag-stand out, biglang parang bumababa, di ba? Yun yung problema minsan kapag puro wordplay talagang gawin mo. Kaya dapat siguro mas maganda yung may balance na minsan hindi talaga wordplay. At least para sa akin. Yun. Opinion ko yun. Kumbaga kung ako mag-iisip para sa battle ngayon, mas magiging aware ako sa ganun. Yun. Teka nga, para ako inuubo. Ako na. Bait ng asawa ko, no? So, nagustuhan ko ang dalawang rebat niya. Solid yun. Yung connection na rebat, tsaka GL na agad na rebat. Solid. Iba rin yung nagagawa ng apoy talaga eh. Meron kang yung gutom na yun eh. May gusto kang patunayan. Ramdam ko sa kanilang dalawa yun ngayon. Thank you. So, nagustuhan ko yun. Yung dalawang rebat niyang yun. Tapos yung laglagan, sementeryo. Yun nga ba yun? Hindi ko maalala ko. Yun sakto. Basta parang gano'n eh. Tapos sa abort mission. Tapos M-Zyto. Maganda yung pagkakalaro niya doon. Hindi ko maalala eksakto pero alam ko maganda yung pagkakalaro niya doon. Tapos yung angle pamunta sa vape, yung vape. Ang kulit lang nung mga na-imagine niya. Naka-black sa Black Manila. Tapos barong-barong, halong lason, Poison 13. Pumatay kay Lando. May tagasulat ka. Paranormalin. Maganda yung laro. Diba? Tapos Ghost Town, 3GS. Tsaka pinakamahirap na kalaban. Malalakas yung mga yun. Solid yung round 2 ni Rafian. So ayon sa points, ayon sa sistema ko, sistema ko lang to. Hindi ko sinasabing sistema, gawin yung sistema to. Basta akin, kumbaga, eto yung pinaka-effective na way na mapuntosan ko sila na hindi ko binabase sa taste ko lang. Kumbaga, kagaya nung round 1 na mas natripan ko yung round 1 ni Slack. Pero ayon sa point system ko, panalo si Rafian, di ba? So, yun. Ito lang yung pinaka-effective na way na mabilangan ko sila na na-enjoy ko yung battle. Yun. Ganon. Sa live dati, wala akong papel. Hindi ko naglilista. So, by feel ko lang talaga siya binabase. Yun. Ito mas reliable, tingin ko. Kumbaga, hindi ko makakalimutan yung mga punto, di ba? Yun yung point. Kanya ako siya
nililista na ganito. Tapos yun nga, kung ibabase ko lang lagi sa taste ko, mahirap din. Parang baka pwedeng, pag nakita ko pala yung pangalan, alam ko na kung sino panalo di ba? Kung ibabase ko lang sa taste ko. Kanya hindi ko siya ginagawang ganun. So, yun. Tingnan natin na round 2 ni Slack. Pero yun nga, solid yung first 2 rounds si Rafian. Tingnan natin. Sarap na sarap ang crowd, mga uluk. Inggit ako no? Patay! Oh, shit. Tumatalo pala to ng 20. Ibang klase yan. Bakit yung laban mo kay Class, tangina mo, hindi mo sinabi yan? Tangina, pinadibag ka ni Class, gago. Pero game. Siya si Rafian. Siyempre siya yung magaling. Siya yung mabait. Ako, masamang tao. Boss, kahit sobra-sobra sa oras, sure win yan. Ako, binabawi yung panalo. Tira! Nangyayari ba talaga sa kanya yun? Ang kulit ko paano yung ginamit Tsaka yung gesture niya Ang kulit Komedyante ang puta. Yan dapat yun Pag yung laban, close fight. Tangina ako, badibag na yung kalaban. Sinulatan pa raw ni M-Site. Napaisip tuloy ako bigla. May mga bagay na gusto kong malaman. Malakas nga pa talaga tong si Rafian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Ha? Tangina, malakas nga pa talaga si Rafian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Buti na lang, maaga kong natunugan. Tibagin yung mga haka-haka ngayon tayo magkakasubukan. Kung ang ningas pa talaga neto'y tatagal hanggang duluhan, o ningas tugon lang ang apoy nitong galing ng sunugan. Kasi kung papansinin, round 1 lang malakas. Yung round 2 and 3, wala na. Yung round 2 mo kay Class, ang ganda ng pagkakabunot mo ng baril, tatamaan lang pala yung asawa. Kaya tingin ko sa'yo, isang maliit na palito ng posporo. Oo, alam ko, kaya mong tumupok ng isang buong gubat pero nakalimot ka sa isang bagay na walang malaking apoy na magagawa tong posporo kung wala siyang idadamay. Kasi si Vitrum, dinama yung pamilya niya, nauga, nagrebat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba siyutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Hindi ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin, nagsisyota ng aso yung ate mo. Ayun na yan. Ang galing. Check Yun yung responsibility mo bilang battle MC. Yung ginagamit mo na angle sa kalaban mo, hindi magiging ganon. Hindi babalik sa'yo sa future. Kita mo na check niya, ang galing. Ang ina mo, sarap ng buhay mo Tanggap-tanggap lang ng pera. Nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo andun sa gate nakakadena. Lagi niya kasing tinotoxic yun, di kasi sila nun magkasundo. Kaya yung sitwasyon nila ganon. Kaya ka pala laging rumaraf-raf nakikipag-asaran ka pala doon. Gago! Ate kasi nito, dog lover. Pero pag doon nakakita ng gantong klase ng tao, sa akin yung boboto. Kaya kahit galit ka sa 3GS, kagaya ng sinabi mo kanina, tangina mo, magiging bayaw mo ko. Magiging bayaw mo ko. Kaya ano bayaw? Bago ako lumipat sa'yo, sa inyo, pag-usapan na natin to. Pumayag ka na kasi pag hindi, baka ikaw pa palayasin ko. Pero bati lang to, walang damayan. Kaya yung nanay mong si Mercy! Hello po, Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Rafian lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy. Dahil ito ang highway ng isang buhay. Pag biret, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina kapag kumakain ng linya. At kung umagulo ka sa mga pinabayaan kong laban noon, ay isa lang yung malinaw na nagaksaya ka ng oras sa mahinang ako habang hindi mo napagandaan yung islak o nakalimaw. Nakapusta lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakapusta.
mga taga-suporta mo at mga tutol sa akin, sana lahat sila hindi mo mabibigo. Dahil itataya ko lahat sa huling ikot ng laban na to na hindi ikaw, kundi ako ang siyang tatalo sa sarili ko. Maganda yung ender niya na yun. Maganda yung line nun. Pero sayang, no? Sayang na hindi siya... Point yun sa akin. Pero sayang na... Mas maganda kung hindi siya ender. Sayang. Pero maganda yung round na yun. At mas malakas yung round na yun kaysa sa round 1 niya. Ngayon tingin ko kay Slack yung round na yun. By feel, pero bilangin natin. Yeah. 16 si round 2 ni Slack. So sa kanya yun. Round 1 kay Raph. Round 2 kay Slack. Maganda yung rebat niya na ba't hindi mo sinabi yun kay Class G? Sa battle yun ni Class G. Parang ganon. Solid yun. Tsaka yung sa akin binabawi yung panalo. Kumbaga, effective. Simple lang. Pero swak sa brand niya. Yung buong delivery na yan, ganda. Sinulatan pa daw ni M-Zite. Yun, same ano pa rin yun no? Tapos magaling ba talaga to o malakas lang dahil ako yung kalaban. Parang underdog underdog mindset na sige sa inyo, sa kanya kampe, sa akin hindi, alam mo yun, parang ganon. Nagagamit naman niya sa advantage niya. Pero nauna si Slack sa flip top kasi kay Raffian no. Yun. Sa ako kasi sa akin lang parang kapag nauna ka sa flip top, hindi mo pwede sabihin na underdog ka, yo. Diba? Pero ano yun? Kumbaga akin yun. Sa pagkatao ko lang yun. Pero tangin na. Bago yan Diba? Tangin na bakit yan ang magiging lamang? Hindi magiging lamang yan. Yun. Pero akin lang yun. So nagustuhan ko rin yung Ningas Tugon, yung sunugan kung paano ginamit ni Slack yun. Tapos yun check niya yung line ni Raffia na nagshota ng aso. Nagshota pala ng aso, ate nyo. Tapos kung paano niya in-exploit ate mo. Tapos kung paano niya in-exploit yung ano na yun, yung idea na yun. Nakakadena yung bayaw. Tapos rough. Diba? Laro sa pangalan. Tapos papuntang dog lover. Papunta sa magiging bayaw mo ko na syempre layered yun dahil 3GS. Tapos baka ikaw papalayasin ko. Tapos walang lahat rekta sa'yo. Tapos yung nanay mong si Mercy. Tapos flip pala yun ng No Mercy. Kumbaga ang creative lang para sa akin. Hindi marami siyang mga eto concrete example din na hindi laging punchline ang magpapapanalo o hindi yun ang basehan ng pagiging better MC mo o better lyricist. Dahil sa round na to nakita naman na hindi naman maganon na style si Slack pero kuwang-kuwa niya yung round na yun. Di ba? So, kumakain ng linya. Simple lang pero effective. Effective sa battle. Slack 1, halimaw. Parang, yun nga, underdog na mindset ulit. Di ba? Pero okay lang. Ano na yun? Sa kanya na yun Di ba? Tapos, tatalo sa sarili ko. Sarili parang hindi, kumbaga, ang tatalo lang sa akin ni sarili ko. Yun. So, solid 16 ang round 2 ni Slack. Tig-isang round na sila. Round 3, pata natin ngayon. Raffian. Salamat ulit sa flip top. Salamat lagi sa pagpapagamit ng videos na to para maging content ko rin. At salamat sa lahat na nanonood dahil yun nga, dahil sa oras nyo
At nasusuklian ako kahit papaano ng YouTube na ituloy-tuloy ko to. Yun, so ano lang, yung cycle na yun. Di ba? Salamat at binibigyan nyo ng oras tong mga trip ko. At tutuloy-tuloyin ko rin at susubukan ko mag-isip pa ng mas maraming pwedeng tripin na pwede kong i-share sa inyo. Yeah. Yun. Game. Round 1. Round 3 ni Rafian. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka. Ayaw mo nung dinamay ko yung aso na ko kay Vitrum. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Nabo. Tapos, tingnan mo, rumeribat pa. Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. O, big dog, kaya nga rap-rap pag sa pagtahol. Bobo, halatang puro lang hatred. O, kailangan namin ng aso. Mamatay ka na, play dead. Pinanood ko ilan ng laban. Ang akin lang natandaan, nung sinabi mo sa kalabang mahina sa suntukan na parang sikaran. Kung lingid sa inyong kaalaman ng sikaran ay martial arts, na nagmula sa maliit na bayan kung saan ako nagmula, sa Baras. Pinauso ni Mayor Latigo ni Master Cano at ng naging master kong si Pats. Totoo na paalang ang gamit namin para sa sipang mataas. Pero malas ka na tong sikaran na mahina sa suntukan na magpaparana sa'yo sa battle ng malalakas na punch. Huli na para umatras, tung wala nang ang last round, proud parik. 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Buti na lang yung kathakong sulat na panugat sa'yo, Brad. Pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made, change your ways. O change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo palaging overtime. Uukitin itong banayad na overtime ang pipiliin kesa kulang na returns kahit mura na yung ticket, susulitin inyong bayad. Sa wala ng round 3, gusto panalo pa kay Blary. Buti na lang na Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water hasira. Na Vito, corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, Corleone pagkapanalo niya na mafia. Godfather ka? Gangster ka? Talaga? Pag nagkaaberya, meron akong dala na aayon. Gangster ka, par, mainit na bakal. Pag nagkagusot sa slack, bagsak niya flat sa dala na ayon. Kung ayaw mong sa kamay ko mamatay, magbigti ka na lang, buhay mo'y agad wakasan bay. Aim higher, baka isipin walang dryer pag nakitang nakabigti yung slack nakasampay. Sinong gustong sumakay? Sa nagsispeed drop, nagkwakadruple time, I'll take the head. Sabi nila, Raf, manalo ka please, siguradong preno tong nagmamabilis if I break a leg. Aim his neck. It's a tragic day, sir. Slack, nakatutok sa iyo baril na may liwanag na pansilaw sa mata. Dito traffic, ito'y laser. Stop, tong nagmamabilis ay hihinto pa rin dito sa ilaw na pula. Di kailangan bilisan. Ang kailangan, Brad, effort. Tignan mo kahit di ko binilisan pero titignan na aking karera, mas maganda aking track record. Ang tagal mo na dito, saan ka tumatak? Doon mo sa fake joke mo na sa Bermuda na wala. Ako man namangha. Walang complain ng people. Pero di puta mawawala talaga sa Bermuda mga linya mo, complain and simple. Una si Prince Stripe, this time ginagaya na naman si Pistol. Lakong pake kahit ma-hurt man. Pinahinang pistol say na Nerf gun. Verse C9 pinagsigawan na siya daw ang bagong meta dito. Teka iho, sinakyan mo lang yung issue at yung linya ni Apex na yung flip top, paano nyo naloko? Tuwan-tuwa naman yung mga tao, paano ang bobobo? Ginagawa mo par, hate ko yan. Can't take this anymore. Sunod-sunod na punch mula kay RK o yan. Anong laban ang gumagaya kay Apex sa Apex Predator, Rodo? O WWE. Sorry, yo. Pero pagiging champion ay part ng aking story, bro. Malak Cody Rhodes kahit... Siya,
Pera lang habol niyan dito. Ang bangis. Huwag na umasa gago bro. Gusto ng 100,000? Taragis. Magpatato ka sa noo. Kinausap niya ako, papatalo na daw to, hati na lang sa talent fee. Yung ganyang style di sa akin fit, tingin mo madadarag lang kap? Kahit sa TFD mag-split, mawawasak ang slack. O wasak tong slack kahit di mag-split. I'm gonna end this bitch. Hindi design pag sinabi kong wasak tong slack siya ay rip. Yun ay rest in peace at ang dahilan. At ang dahilan, si Raph yan. Sa mga tropa niyang hurado, meron akong natunugan mag-ingat. Si Slakwa ng iboto, patunayan yung may lutuan sa flip top, pinadala ng baras! Ayos din yung third round ni Rafian, pero parang ang best round niya is yung round 2. Nagustuhan ko, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bigyan ko siya 7 sa round 3. Nagustuhan ko yung play dead niya na rebat. Tapos yung 45, ano ba to? Kung sipa, roundhouse o barrel. Nakalimutan ko exactly kung paano. Pero 45, yun laro niya noon. Tapos tailor-made, tsaka waste of time. Bigyan ko na rin ng punto yun. Tapos flat iron, plain and simple, Bermuda, plain aeroplano, patatu ka sa noo, 100K. Yun. Okay din, malinis yung delivery. Pero parang mas siguro mas malakas si Rafian nung huli ko siya napanood kumpara dito. Yun. Siguro lang hindi ako sure. Pero hindi ko siguro yun nga yung punto ni Slack kanina, no. Magaling ba talaga siya o ako lang yung kalaban? Parang gano'n. Malakas yung solid yung pinakita rin ni Slack. Kumbaga, maaring malakas din talaga yung kay Rafian pero mas malakas yung ginawa ni Slack. So, 7 points round 3 ni Rafian. Tingnan natin ang huling round ni Slack. Game. Wala itong rebat. Okay, game ha. Parang rounds eh. Rafian. Violent, criminal, okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka lalo kung walang conviction. Tapos panay-English ka pa. This my shit, this my shit. Punta ka rito para sabihin tayo mo to. This my shit. Balang di mo alam. Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game. Mula sa system to the nation, we will never be the same. Putangin na mo. Ano yun? English ka, wag sa akin. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Tandaan ng Ingles, kahit kailan hindi naging basihan ng talino, taga Rizal ka pa man din. Yung kasabihan ni Rizal, paano mo nalimutan? Na yung hindi magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama? Tama yun, sinabi ni Rizal yun. Okay? Kaya itong Rizal na mahilig gumaan bars, di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat shots ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, kaharap mo may mugs na kahanib clip sa kaliwat kanang kamay. Parang kuspang gigigilang kasakit sa bawat tama sa sahig ka lulumpasay ngayon tagtad na ng pukol. Alay para sa mga di naniniwalang mapagtatagumpay ang uwang gabing to. Lahat yung tatanggabing ko. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ginulat ni Poseidon nung binuhat yung mundo. Poseidon? Binuhat yung mundo? Poseidon? Binuhat yung mundo? O diba? Tinulugan tas tumawa. Ganyan kayo kabayas.
naturingan taga Manila pa man din. Ganito ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan puta yung mali pa yung pinansin. Kinang ina! Kinang ina! Putang ina! Pero okay lang. Okay lang. Kasi sinadya ko lang yung tol. At alam ko rin na mga Atlas yun, hindi ko lang in-route control. Oh. Putang ina mo! Itong inakala niyong maliit na bituin, nag-supernova. Para iparamdam sa lahat ng tinataglay ko na init. Lumalampas ka lang sa oras rap yan, lumalampas ako sa limit. Hindi mo ko kayang pintahan. Unpredictable to pre. Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Hinahangad mo ba? Hinahangad mo ba? Na ang pangalan ko sa bracket ay mawala? Pwes mamadaliin ko pagkalaglag mo, rap yan, inaantay ka na ng mga rookie sa baba. Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Kung ang pagkakasit ng battle na ito ay sniper na nakabang, inaantay ka na lang lumutang. Kaya maligayang pagdating rap sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala ito ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Solid, solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Para silang, yan. So, 2 and 3, nakuha ni Slack sa akin. Conviction. Gusto ko yung paggamit yan ng conviction. Alam mo, matagal na sa isip ko yan. At, yung laro na yan, finally, narinig ko may gumamit. Yeah. Hindi ba siya English, di ba siya ng talino? Ang kulit lang nung may sinabi siya nung before no na line na hindi ko alam kung reference yun, kung saan galing yun, kung anong reference nun o kung saan galing yun, hindi ko alam, pero ang kulit, pero hindi ko pinuntusan yun. Pero ano lang, ang kulit lang nung buong ano na yun. Tas Nina Sandeas na yung mga shot mga galing sa iba't ibang anggulo, yung shots parang gano'n. Tapos mali pa yung pinansin. Effective kung paano ginagamit ni Slack yung pagiging underdog niya o yung pagiging underrated niya. Yon. Tapos Poseidon, di ba? Tapos Atlas. Tapos ako lumalagpas ako sa limit. Shaboy kay Salome at yung bara sa lalamunan kung paano niya medyo binitin at nilaro, nagslang ng konti para malaro yung baras. Effective naman at yun nga 2 and 3 nakuha niya. Round 1 kay Rafian. Tingnan natin ang judging nila. 17, Rafian versus Slack 1. Mag-iayos pa beses. Kung tingin ko pa lang ako lahat doon. Grabing laban, no? Boto ng Urado. Advancing si Samuay. Grabe laban na yan. 7-0. Mag-iay para kay Slack 1. Woo! Solid yung, nung sinabi 7-0, nakita ko yung itsura ni Slack 1, alam niyang sa kanya. Solid. Yeah! Battle rap, yo. Yes, sir! Yes, sir! Well deserved, well deserved. Magaling parehas. Saludo sa inyo. Pero well deserved. Slack 1. Ganda. Galing ng battle at sobrang na-entertain at na-enjoy ko yung nakita ko yung gutom yung dalawa, pare. Solid. Hindi, joke lang. Akala ko talaga kada round drop yan na yun. Kasi ayoko talaga iboto si Slack 1. May kasalanan sa akin yan.
Pero wala eh. Mas hindi na overpower ni Rapian si Slack One para sa akin. Nanggulat talaga si Slack One doon. Kaya Slack One yun, 1 and 3 para sa akin. Binoto ko si Slack One na hindi ko napapabain. 1-2 siguro para itatay ko na lang siya. Pero yung round 3 nag-decide yun. At sobrang laking factor na huli si Slack One. At yun, binigay ko na kay Slack One ng malino. Congrats, Ton. Masaya ako para sa'yo. Yo, St. Ice, boto ko Slack One. Paranaque represent, yo. Iba't ibang element. Bali punchlines, delivery, tsaka angles. Tsaka may X factor doon na kunwari yung effectivity or yung timing. And sa round 1, binigay ko kay Slack kasi medyo parang slow start si Rapian. Hindi pa yung typical niya na style. Ang papainit pa lang. Round 2, binigay ko kay Raf kasi grabe na talaga yung pagtagtag niya ng punches na classic Rapian na talaga. Then round 3, Slack. Para sa akin, sobrang dikit nun. As in, kahit sa kada element ng judging criteria ko, nahirapan ako mamili kay nino ibibigay. Pero doon sa tail end nung round 3 ni Slack, yun na yung closer ng game. Slack One. Ganun yung klase ng laban na puta maghihintay ka na lang kung sino magkamali. Tanga na napakalakas ni Rapian pero sa tuwing round na ni Slack One, putang na nabubura niya pero napakagrabing tikdigan yun pero Slack One. Napakagrabe nun. Ayun, binoto ko si Slack One. Tingin ko naging diferensya nila. Dami sa lakas. Yung kay Rafian, sobrang dami ng punchline eh. As in, hinihintay ko na nga lang may magkamali para makapag-judge. Pero sobrang ganda ng performance nila pareho. Ang advantage ni Slack One, mas maraming punchline si Rafian pero yung mga punchline niya nambubura. At ang isa pa doon, yung kaya niyang gawin sa technical at saka sa jokes na paraan. Yo, Wilaya, Rising, Cartel, Flip Top Beer, binoto ko si Slack One. Yung ganitong laban, yung lahat tayo panalo, pareho sila A-game, pang isa buhay talaga. Ang sarap makita nito semis or sa finals, pero kailangan mo mamili talaga yung effectivity ni Slack One sa mga binitawan niya na lines. Pareho sila ni Rafian, pero may edge talaga yung joke, sabay biglang seryoso, tapos putang ina, ang galing yung nababalik na pagdudugtong niya yung joke sa seryoso na sobrang effective. Kaya yun, para sa akin doon nag-edge si Slack One. Congrats pa rin kay Rafian. Sa akin, parang first 2 rounds, Barry Brown, kamusta ka na? Shit, iniintay ko yung music mo, yo. Kailan na ba namin marininig yun? ng konti si Rafian. Sang ina. Sayad, kailan ka sunod na babattle? Alam ko nag-ano ka, nag 1 minutes. Hindi ko pa napapanood hanggang ngayon. Re-reviewin ko ba? O papanoorin ko na lang sa TV? Siguro sa preference, para mas trip ko yung first 2 rounds ni Rafian. Pero konting-konti lang. Pagdating sa round 3, giniba ni Slack One yung stage eh. Sobrang lakas din na round 3 ni Rafian, pero yung ginawa ni Slack sa stage parang enough para i-cover yung kulang sa first 2 rounds. Kaya ayun. Sayad, Goryo Talas at Apo Lerma aka Smokey. Miss ko na kayo mga pare. A pricing represent yo Ilustrado. Shit. May bagong nilabas na EP si Moki under sa ibang pangalan. Alam nyo na yun. Diba? Nubian Slugger? Tama? Oh, yeah. So, congrats sa'yo, Smokey. Halangya ka. Di ka talaga nagpapahinga. Okay. Solid. Congrats sa dalawa. At di nyo kami binigo. Shit. Sino ba sunod na kalaban ni Slack? Yun na yun. Semis na, no? Oh, shit. So, meron ba akong dapat balikan sa first round? Rapido. Tingin ko yung kay Rapido. Kailangan ko panoorin eh, no?
Tingnan natin. Panonoorin ko rin yun. Babalikan ko. Marami pa rin akong babalikan na battles. Pero sa ngayon, yan yun. At yun, salamat kung nanonood ka pa rin. Kung narinig mo itong sinasabi ko ngayon, salamat sa'yo. At nagpasayang ka ng 1 oras sa akin. Yeah, sana hindi ka na inip. Hindi ka na bato sa mga pinagsasasabi ko. At yun nga, 100,000 subscribers, tinatarget ko yan. Bigyan nyo kami ng silver button nyo. At Need for Weed, yung sinimulan ko na cannabis na vlog, spatan nyo. At wala lang, parang astig lang na merong gumagawa nun, di ba? Na isa sa atin. Ako na yun. So, yun. Salamat sa lahat na nakikitrip. Malaking bagay sa akin yun, yo. At yun nga. Iniisip ko lagi yan. Yung etong channel. Kung paano, kung ano mga pwede namin gawin. Diba? Yun. So, salamat yun. Salamat. At salamat lagi sa Flip Top, yo. Kay Arik. Tsaka kay Kev. Salamat sa inyo, pare. Pricing represent, yo. Ginoong Rodriguez, LP, available pa rin yan. Message lang kayo sa pricing page. Flip Top, palakas na ng palakas. Napaka-solid. Kakatuwa makita galing dito. Yeah. So, yun. Hindi ko nasayang yung oras nyo. At nagugutom ako. Gusto ko kumain. Yes, sir.